Magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng tagapakinig. Lalong-lalo na sa inyo, Sir Van. Isa po pala akong avid listener sa inyong YouTube channel. Dahil sa pakikinig ko sa mga kwentong katatakutan, ay parang may nag-udyok sa akin na ibahagi ko rin ang aking karanasan patungkol sa nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Bago ko simulan, nais ko po munang magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Raymark, taga Pangasinan, at isang delivery boy dito sa aming lugar. Isang gabi, habang abala ang lahat sa ginagawa, ay biglang tumunog ang telepono. Dahil wala akong masyadong ginagawa, ay ako na lang ang sumagot. Pero ang nakakapagtaka, Sir Van, walang nagsalita sa kabilang linya. Ibinaba ko na lang ang tawag. Pero bago ko pa ito ibalik sa lagayan, ay muli na namang tumunog ito. Sinagot ko ang tawag at ganun pa rin ang nangyari. Walang nagsalita. Naisip ko baka pinagtitripan lang kami ng isang tao. Bumalik na ako sa pwesto ko. Inayos ang mga dapat ayusin. Meron kasi akong i-deliver na pagkain at paggabi na rin. Kaya kailangan ko na itong i-deliver para makauwi na ako. Nagpaalam na ako sa boss ko. Nang agad niya akong pinigilan at sinabing may tumawag daw. Dahil madadaanan ko ang bahay nito, ay ako na lang daw ang magde-deliver. Isa-isa kong hinatid ang mga order ng mga customer ko. At ang panghuli ay medyo malayo-layo. Pasado 8:00 na ng gabi, hindi pa ako natapos. Gusto ko nang umuwi para makapagpahinga. Pero kailangan ko pang i-deliver ang huling order. Pumasok na ako sa isang liblib na lugar. Walang gaanong bahay sa lugar na yon. Tanging mga malalaking kahoy lang ang makikita. Hindi ko alam, Sir Van. Bigla ko na lang naramdaman ang kakaibang hangin na dumadampi sa aking balat. Pakiramdam ko may kasama ako. Bigla lang kasing bumigat ang likuran ng motor ko. Nasa kalagitnaan na ako ng kalsada nang biglang huminto ang motor ko. Nakapagtataka, wala naman itong sira nang tignan ko ito. Sir Van, nakita ko mula sa unahan ang isang malaking bahay na may malaking gate. At sa may gate, may isang plakang may nakasulat. At ito ang eksaktong address na nakasulat sa order ng customer ko. Lumapit ako doon at saktong may doorbell. Kaya pinindot ko yon. Ilang pindot ang ginawa ko, Sir Van, pero walang taong nagbukas. Napagdesisyonan ko na lang na umalis. Pero sa pagkabigla ko, ay biglang bumukas ang gate at ang mga ilaw sa bahay ay nagpatay sindi. Tumayo lahat ang mga balahibo ko, Sir Van. Paanong nabuksan ang gate, gayong wala namang tao? Naghintay pa ako ng ilang minuto kung meron bang tao na lalabas. Pero wala, Sir Van. Tao po! Tao po! Nandito na po yung order niyong pagkain, ma'am, sir. Pero wala akong nakuhang sagot. Kinabahan na ako sa mga oras na yon. Nang biglang may nasipat akong anino sa may bintana. Pero bigla itong naglaho. Maya-maya pa ay may biglang sumulpot sa harapan ko na isang matandang babae. Nakatingin lang ito sa akin, Sir Van. At ang ipinagtataka ko ay hindi siya kumukurap. Nanginginig kong inabot sa kanya mga order. Pero may patakaran kasi kami, Sir Van, na kapag natanggap na ang in-order, ay kailangan naming kuhanan ng larawan para magpapatunay na na-receive na ito. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinahawak sa matanda ang 2 supot ng pagkain. Nagpaalam akong kuhanan muna siya ng litrato. Pero wala man lang tugon mula dito. Kaya nagsimula na akong kumuha ng larawan. At sa pagtataka ko, walang matandang babae ang nahagip ng aking kamera. Nakalutang ang 2 supot. Naisip ko, Sir Van, na baka namalikmata lang ako. Kaya inulit ko. Pero ganun pa rin ang nangyari. Wala talagang matandang babaeng nakuha sa kamera. Napalunok ako ng sariling laway, Sir Van. Parang maiihi na ako sa pantalon ko sa sobrang takot na naramdaman.
Dahan-dahan kong inangat ang ulo ko at tiningnan ng matanda. Pero wala na ito sa harapan ko. Naramdaman kong parang may yumakap sa likuran ko at nang tignan ko ito ay nakita ko ang mahahaba nitong braso na nakapulupot sa akin. Ang lamig, Sir Van. Sobrang lamig. Nilingon ko siya at doon ko nakita ang mata niyang halos maluwa na at ang kanyang kalahating mukha ay naaagnas na. Dahil sa takot, Sir Van, ay napasigaw ako ng napakalakas. Hindi ako pala dasal na tao o palasimba. Pero ng mga oras na yon, natuto akong magdasal at nangangakong magsisimba na ako tuwing linggo. Unti-unting naglaho ang matandang babae. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa motor ko. Nang paaandarin ko na ito, ay umandar naman. Wala na akong pakialam sa dinadaanan ko. Ang mahalaga sa akin ay makaalis ako sa lugar na yon. Ilang minuto rin ang biyahe ko pabalik sa aming opisina. Nagtaka ang lahat dahil pawisan at namumutla ako, Sir Van. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat at kinabukasan pinuntahan namin ang sinabing address. Pero nang marating namin ang bahay, ay lahat kami nagulat sa nakita. Luma na pala ang bahay na yon at ang sabi ng taga ron, nasunog daw ang bahay na yon at ang matandang babaeng nakatira sa bahay ay nasunog din, Sir Van. Hindi talaga ako makapaniwala. Ibang-iba na talaga ang itsura ng bahay. Hindi kagaya ng itsura sa nakita ko nung gabing yon. Maganda at maayos pa. Hindi tulad sa nakita namin na halos matumba na ang bahay. Butas na ang mga dingding nito. Sira na ang gate at mga bintana. Sabi pa ng taga ron, ay wala daw dumadaan sa bahay ng matanda dahil nagpapakita raw ang multo nito. Lumipas ang araw at buwan. Ang karanasang yun ay hinding-hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Maraming salamat po sa inyo kung mapili ninyong itampok ang aking kwento. At sana'y marami pa kayong kwentong ibabahagi sa amin. Magandang gabi, umaga o tanghali sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa inyo, Sir Van. Ako nga po pala si Dindo, Tubong, Pampanga. Andito po ako ngayon sa Saudi Arabia. Taong 2020 na mga ibang bansa ako, Sir Van, para makatulong sa pamilya. Pero bago po ako napunta dito, ay naging isang delivery boy po ako. Halos 1 taon din yon, Sir Van. At isa po akong avid listener ng inyong channel. Kahit nandito na ako sa ibang bansa, ay nakikinig pa rin ako sa mga kwentong ibinabahagi ninyo sa amin. Sa pagiging delivery boy, ay hindi naging madali sa akin o sa amin. Puyat at pagod ang iginugol namin at may minsan palya pa ang aming trabaho dahil may mga ibang customer na akala nila ay madali lang ang aming trabaho. Sa panahon na kasi noon at sa hanggang ngayon, ang dami ng mga manloloko o tinatawag na scammer. Kami yung kawawa dahil babayaran namin yon o di kaya kaltas sa aming sweldo. Sir Van, pasensya na kung napahaba ang intro ko. Tulad nila ay may karanasan din akong nakakatakot na gusto pong ibahagi sa inyo. Pang-umaga ang shift ko, Sir Van. Alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May minsan na panggabi ako pag gusto ko ng overtime. Dagdag income din yon, Sir Van. Nagsimula ang lahat ng palagi na akong nagde-deliver ng pagkain sa gabi. Isang gabi, tanda ko ang oras na yon. Alas 6 yon, Sir Van. Huling deliver ko na sana yon. May isang babae na biglang pumara sa akin. Nakikiusap ito sa akin na pwede ba na makiangkas dahil wala raw dumadaan na sasakyan papunta sa kanila. Siyempre, Sir Van, hindi naman ako madamot na tao, kaya pumayag ako sa hiling niya. Nagpaalam muna ako sa kanya na ihahatid ko muna ang huling order bago ko siya ihatid sa kanila. Tumango lang siya sa akin, Sir Van, bilang tugon. Nang matapos kong ihatid ang huling order, ay ang babae naman ang ihatid ko sa kanila. Tahimik lang ang buong biyahe, Sir Van.
Parang walang gustong magsalita. Tinanong ko ang babae kung saan ang bahay nila. At ang sagot niya ay doon daw sa may unahan ng lumang tulay. Bigla kong naramdaman ng kakaibang kaba, Sorban, na nakakapangilabot nang banggitin niya sa akin ng lumang tulay. Ito yung tulay na sinasabi ng mga kasamahan ko na meron daw nagpapakitang multo. Sa tulay daw kasi ito mismo nagpakamatay, ang isang babae. Takot man ay nilakasan ko ang loob ko. Hindi dapat ako matakot. Naisip ko na baka sabi-sabi lang yon at hindi totoo para panakot sa mga kabataang mahilig gumala sa gabi. Lumipas ang ilang minuto. Nakarating na kami sa may tulay at bigla na lang lumakas ang hangin at grabe ang sobrang lamig. Nang malagpasan ko ang tulay ay biglang gumaan ang motor ko. Pagtingin ko sa likod ay wala na ang babae. Bigla akong kinilabutan ng mga oras na yon, Sorban. Parang gusto kong tumakbo at napagtanto kong meron pala akong dalang motor. Taranta kong pinaandar ito at pinaharurot sa pagpatakbo. Pero napapansin ko na pabalik-balik lang ako sa lumang tulay. Nakailang balik na ako ng mga oras na yon. Walang katapusan. Para akong pinaglalaroan ng engkanto. Naalala ko ang sinabi sa akin ng lola ko na kapag daw pakiramdam mo pabalik-balik ka, ay ang dapat mo lang gawin ay baliktarin ang ating mga kasuotan. At agad ko yun ginawa. Nang matapos ay nakita ko na naman ang babae. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi nakatingin siya mula sa malayo. Malungkot ang mga mata nito at umiiyak. Unti-unti siyang naglakad sa may tulay at konti na lang mahuhulog na siya. Sorban, gusto ko siyang lapitan pero hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Hindi ko alam kung bakit. Lumingon siya sa kinatatayuan ko, Sorban, at ngumiti ng mapait at akmang tatalon sa tulay. Gusto kong sumigaw pero walang boses ang lumalabas sa bibig ko. Maya-maya pa ay tumalon ng babae sa tulay. Doon na ako nakaramdam ng matinding takot. Gusto kong igalaw ang mga paa ko pero ayaw pa rin, Sorban. Naramdaman kong may malamig na bagay sa mga paa ko. Pagtingin ko ay isang kamay na halos butot balat na. Pilit niya akong hinihila. Dahan-dahan na lumitaw ang ulo ng babae. Halos masuka na ako sa itsura niya. Dahil sa lakas ng paghila niya sa akin, ay napahiga ako. Ang lakas niya, Sorban. Parang gusto niya akong ihulog sa may tulay. At konti na lang talaga mahuhulog na ako. Nagpupumilit ako, pero ang lakas niya, parang ilang demonyo ang sumanib sa kanya. Wala akong ibang naisip ng mga oras na yon, kundi ang magdasal. Kahit hindi ko magawang ibuka ang bibig ko, ay sa isipan ako nagdasal. Sorban, sinakal niya ako, at halos mawalan na ako ng hininga. Pakiramdam ko mamamatay na ako, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Ilang sandali pa ay nakahinga ako ng maluwag nang may taong gumising sa akin. Ang kaibigan ko na si Marco. Ang sabi niya ay nakita daw niya akong papunta sa may tulay. Tinawag niya raw ako pero hindi ko siya pinansin kaya naisipan niyang sundan ako, Sorban. Dahil pakiramdam daw niya ay may kakaiba sa kinikilos ko at hindi nga raw siya nagkamali. Dagdag pa ng kaibigan ko, bakit daw ako pupuntang tulay? Ang sunod nito ay kagubatan. Nagtaka siya nang huminto ako sa gitna ng tulay at parang tatalon. Kaya dali-dali niya akong nilapitan. Konti na lang talaga mahulog na raw ako, Sorban. Mabuti na lang mabilis ang naging takbong ginawa ni Marco. At nahawakan niya ang kamay ko at mabilis na hinila. Dahilan para mapatumba ko. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. At ang sabi niya ay kung hindi lang daw niya ako sinundan, malamang ako ang ikatlong biktima ng babaeng multo sa tulay. Dagdag pa ni Marco na ang babaeng ito ay nagpakamatay doon mismo sa tulay sa hindi malamang dahilan at hanggang ngayon hindi pa nakikita ang katawan nito dahil sa ang taas at ang lalim ng tubig. Sabi ng iilan ay ang tulay na yun ay dinadayo ng mga dayuhan pero nang mangyari ang kababalaghan ay wala ng taong pumupunta.
Hanggang dito na lang, Sir Van. Lubos na gumagalang. Dindo.